Sa matarik na bahagi ng kabundukan at sa taas na 30 hanggang 50 talampakan, walang takot silang umaakyat para magtibag ng bato. Buwis buhay para sa batong bubuhay sa kanilang mga pamilya. Sa bayan ng San Isidro sa Northern Samar, mabilis ang pag-akyat ng bundok ng 18 taong gulang na si Alexan Galesio. Nakapaa at wala siyang kahit anumang proteksyon sa katawan tulad ng tali, guwantes o helmet. Mahigit 1 taon pa lang niyang ginagawa ang pagtitibag ng bato, pero parang bihasa na siya. Kailangan daw niyang gawin ito para makatulong sa lola niyang nagpalaki sa kanya. Dahil sa hirap ng buhay, tumigil na sa pag-aaral si Alexan. Walang pera. Gusto kong umahay kasi dahil walang pamasahe. Habang binabaybay mo ang highway dito sa bayan ng San Isidro, kapansin-pansin itong mga sako na nakatambak dito sa gilid ng highway. Itong mga sakong to, ang laman ay mga pinitpit na bato. Dahil ang pagtitik-tik ng bato ay nagsisilbi na rin kabuhayan ng marami sa mga residente dito. Ang mga naiipon nilang graba, binibili ng mga construction company. Ginagamit ang graba sa pagtatayo ng mga bahay, gusali at maging mga tulay at kalsada. Maghapon, nakaka-30 sako. Oo. Mahirap naman. Masakit sa kamay. Yung braso mo pa. At pag-uupo. Yung balakang. Sakit. Pag hindi ka sanay. Nakakatakot rin. Dahil baka matalsikan yung mata. Sa isa pang umpukan ng mga nagtitibag at nagtitiktik ng bato, nakilala ko ang mag-asawang Edgar at Anna May, 21 taong gulang. Napagkakasya ba yung gastos ng... Minsan, hindi. Pumunta ng tindahan para mangutang. Sa hirap ng trabaho, hindi pa rin magkasya yung panggastos. Opo. Bakit ka tumutulong dito? Para maano yung gastusin sa bahay. Kasi mahirap kasi pag isa lang yung gumagawa. Kasama nila sa trabaho ang mahigit 1 taong gulang nilang anak. Ang bata, mistulang naging palaruan ang tibagan ng bato. Maselan din ang kalagayan ngayon ni Anna May dahil 4 na buwan na siyang buntis. Nag-aalala ka, Kasi yun nga niaalala ko, mami, paano. Yung panganganak. Oo po. Yung inaalala ko. Kasi walang para sa kanya. Pambayad? Opo. Aabot ng halos 1 linggo para makaipon ng 26 na sako nitong mga tiniktik na bato. Dun sa 26 na sako na yon, bibilhin sa kanila ng 500 pesos. Pero ang neto lamang nila ay 450 dahil kailangan pa nilang magbayad ng 50 pesos dun sa may-ari ng lupa. Nagsimula pa raw sa kanilang mga lolo ang pagpipitpit ng bato dito sa bayan nila. Kaya ito na rin ang kinamulatan nilang hanap buhay. Pero kung sila ang papipiliin, ayaw nilang ito ang maging hanap buhay ng kanilang mga anak. Ayaw mo siya magtik-tik. Ayaw. Anong gusto mo sana? Gusto ko lang sana makatapos siya, siya ng trabaho, magandang trabaho. Sa buong Region 4, ang lalawigan ng Rizal ang may pinakamaraming quarry site na pinagkukunan ng bato. Kilala naman ang bayan ng Rodriguez bilang quarry town ng Rizal.
Sa 14 na small-scale quarry permit holder sa Rizal, 10 ang nasa Rodriguez. Araw ng Sabado, paakyat ng bundok sa Sitio S. Rodriguez Rizal ang 34 na taong gulang na si Ronaldo Manlapas. Wala rin siyang anumang proteksyon sa katawan. Isang maling hakbang, pwede siyang mahulog sa kanyang kamatayan. Sa taas na halos 30 talampakan, mano-manong tinitibag ni Ronaldo ang ilang bahagi ng bundok. Alas 5 pa po ako nagatibag. Alas 8:30, tigil na ako. 6 years, nagpipit-pit kami dyan. Hindi nagtatapos sa pagtitibag ang trabaho. Dahil pagkagulong ng malalaking bato sa paanan ng bundok, magiging abala naman ang mga taga-pitpit o taga-tiktik ng bato. Kabilang ang asawa ni Ronaldo na si Riza at ang 11 taong gulang niyang anak na si Nonoy. Minsan tumutulong pag tapos na ako maglaba. Tapos yung anak ko pinapawakan ko sa isa kong dalagita para makadagdag po sa makarami. Pinapatulong-tulong ko para medyo mabilis-bilis paggawa. Dahil sa hirap ng buhay, napilitang tumigil muna sa pag-aaral si Nonoy. Kinder lang ang inabot niya. Sumusugat po. Nagpipit-pit po ako, natatamaan ako sa kamay. Bakit ka nagpapatuloy magpipit kahit masakit? Para lang po makatulong kan mama, saka kan papa. Siyempre, minsan nalulungkot, minsan umiiyak kasi nga napapagod din po siya. Kaya ang ginagawa ko po, pag humingi sa akin tudo, bigay na lang pa ako para maano lang siya, malibang sa pagkain. Sa ibang bahagi ng bundok, makikita ang iba pang residenteng umaakyat at nagtitibag ng bato. Pag tag-ulan doon, di kami lumalapit doon kasi nag-landslide po yan eh. Nagalaglagan yung mga bato. Marami po namatay dyan. Natabunan doon sa nag-bar doon yung bato. Malaking bato na tumabon sa kanila. Sa kabila ng naranasang panganib, nagpapatuloy pa rin sa ganitong trabaho si Ronaldo. Kahit delikado, nagtatrabaho pa rin. Kasi para sa mga bata, pangkain lang. Dahil Sabado at walang pasok, karamihan ng mga naabutan naming taga-pitpit ng bato, mga batang anak din ng mga taga-tibag ng bato. Para po pambaon ko po, tsaka po, bibigay ko po kay mama yung matitira po. Bakit di ka na lang maglaro o ano? Di naman po ako magkakapera doon sa laro. Magkakasugat lang ako doon. Sa isang araw, hindi bababa sa 5 truck ang nagkakarga sa Sitio S. Pero nitong mga nakaraang linggo, matumal daw ang kita. Pag walang karga, walang bigas, mahirap hanap ng pangbigas dito. Ang mga naipong graba ni na Ronaldo, 2 linggo nang nakatenga. Minsan isa, minsan wala eh. Kaya natambak yung materialis ko doon dahil wala naghila ngayon eh. Minsan pag wala kaming nangungutang na lang po kami. Pag nakargahan po kami, saka po kami nakabayad. Nitong Lunes, maswerte si Ronaldo dahil sa wakas may bibili ng mga graba. 69. Matapos sukati ng ahente o middleman, binayaran si Ronaldo ng mahigit 4,600 piso para sa 70 sako ng graba. Katumbas nito, nasa 300 pesos sa kada araw na pagtatrabaho nila sa loob ng 2 linggo. Tama-tama na po pagbili ng budget din. May isang linggo talaga nawarang kita kasi pag walang pumasok, wala talaga income. Buwis buhay ang hanap buhay ng mga nagtitibag ng bato. Dahil wala namang ibang
mapagkakakitaan. Araw-araw nila itong sinusuong, mabuhay lang ang kanilang mga pamilya. At pati mga minor de edad, napipilitang magbanat ng buto. Ang malungkot, sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin sumasapat ang kanilang kita.